Naranasan mo na bang maitakwil ng sarili mong mga kamag-anak? O naranasan mo na bang husgahan ng iba dahil sa konting kamalian mong ginawa? Pwes, di na bago ito sa kwentong mapapakinggan mo ngayon. 1765, Mindoro, sa tinatawag noon ng mga Kastila na bayan ng San Esteban. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Ang pangunahin nating karakter, noong panahon ng mga Kastila, siya ay kilala bilang si Mariano. Isang dalubhasang manggagamot na may kakaibang kakayahang bumuhay ng mga patay. Noong una, ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang tumulong sa mga taong nangangailangan. Ngunit sa kalaunan, kinain siya ng kanyang sariling ambisyon at galit sa simbahan na nagtuturing sa kanyang irihi o isang taong naniniwala sa maling prinsipyo. Hanggang sa isang araw, dinalaw si Mariano ng isang pamilya na humihiling na buhayin ang kanilang pumanaw na anak na babae. Ngunit dahil sa labis na pagod ng araw na yun ni Mariano at sama ng loob sa mga nakapalibot sa kanyang tao na humuhusga, ginamit niya ang emosyon nito at hindi na siya nakapag-isip ng tama. Sa madaling sabi, tumanggi siyang tumulong. Parang awa mo na, Mariano. Ikaw na lang ang natitirang pag-asa namin eh. Pakiusap pa noon ng ama ng batang babae na bangkay na. Ngunit, tama na. Tsaka nyo lang naman ako kilala pag may kailangan kayo. At pag nagawan naman kayo ng mabuti, sinasamantala nyo pa ang tao. Alam kong isa rin kayo sa mga pamilyang mapanghusga sa kapwa sa bayang ito. Lumayas na kayo dito sa bakuran ko. Tugon ni Mariano noon ng pananaboy sa kanyang panauhin na humihingi sa kanya ng tulong. Di na noon umimik pa ang mga magulang ng batang patay at umuwi silang bitbit ng ama ang bangkay ng kanyang anak, habang pumapatak pa ang luha nito sa katawan mismo ng bangkay ng anak nito. Pero di man sila tumugon sa mga masakit na sinabing salita ni Mariano. Dahil sa sama ng loob, sinumpa siya ng pamilya at sinabing ang mga kaluluwa ng mga namatay ay susumpain din siya. At mukhang mula nga sa araw na yun ay naging malas na ang buhay ni Mariano dahil hindi nagtagal nalaman ng simbahan ang kanyang kapangyarihan o kakayahan at pinarusahan siya ng pagbitay sa harap ng buong bayan. Ngunit sa harap ng maraming tao sa kanilang bayan, "Ikaw, Mariano, may mga nais ka bang sabihin o huling habilin bago ang iyong kamatayan?" Salita ng praile na siyang humatol sa kanya, kasama ang panghusga ng mga tao. Mga ulol, mga uto-uto, naniniwala kayo sa banyagang to at hinayaan niyong mamatay ang isang kababayan niyo dahil lang sa mga paratang na wala namang kabuluhan. Alam kong darating ang araw na to, pero babalik ako sa bayang to, at sa pagbabalik kong yon ay lalagyan ko ng takot at pangamba at puot ang sino mang maaabutan kong mga tao sa aking pagbabalik. Tawa ni Mariano. Ipinangako niyang babalik siya at ang bayan ng San Esteban ay lulubog sa takot sa araw na iyon. Ngunit pagkatapos niya yung sabihin, ay parang nag-utib ito ng mga orasyon sa kanyang pagbulong-bulong. Hanggang sa ilang sandali pa, ay bigla na lamang niyang kinagat ang kanyang dila. Halos napapikit pa noon ang lahat ng tao na manonood dahil sa ginawa niya. At sa pagkagat niya nga ng sagad sa kanyang dila, lumabas ang napakaraming laway sa kanyang bibig na may kasamang marami ring dugo. Nahulog yun sa lupa. Pagkatapos nito ay siya nang
tuluyan ng pagbigti sa kanya sa harap ng maraming tao. Kasabay ng pagkamatay niya ay siyang pagdilim na ng kapaligiran. Hanggang sa maya-maya pa ay siya na ring pagpatak ng malakas na ulan. Sa paglipas nga ng ilang dekada, nagpatuloy sa pamumuhay ng mga tao sa bayan ng San Esteban. Hanggang sa isang araw ay bigla na lamang na alarma ang mga tao sa bayan, sapagkat sa di maipaliwanag na dahilan ay sunod-sunod na lamang na namamatay ang mga tao sa bayan ng San Esteban. At ang masaklap dito, wak-wak ang tiyan o di kaya naman ay gutay-gutay na ang buong katawan ng taong napapaslang. Minsan din ay talagang nawawala na ang mga tao dito at di na nila natatagpuan kailanman. Dahil dito ay nabalot ng takot noon ang buong bayan at lingid sa kanilang kaalaman na may nagbalik na nga nalalang mula kahapon para sa isang pangako na nais nitong isakatuparan. Bumalik tayo ng mga ilang araw bago maganap ang mga kaguluhang ito sa bayan ng San Esteban, sa sementeryo ng bayang ito. Mula sa dilim ng lupa kung saan nakalibing si Mariano, naramdaman ni Mariano ang panginginig ng kanyang katawan. Sa ibabaw naman, sa paligid ay tahimik lamang. Tanging ang mga mahihinang tunog ng mga insekto at malamig na simoy ng hangin ang iyong maririnig. At kay Mariano naman sa loob ng lupa, sa kanyang isip, tila ba may bumubulong na isang tinig na nagsasabing magising na siya. Gumising ka na. Gumising ka na, Mariano. Gumising ka na. Tunog ng tinig. Habang napapakinggan niyo ni Mariano sa kanyang wisyo, ay mabilis na bumalik sa kanyang alaala ang ilang dekadang natapos mula nung araw na siya ay binigti sa harap mismo ng kanyang mga kababayan na nagtraidor at umalipusta sa kanyang pagkatao, na kung tutuusin ay isang beses lang naman niya nagawa na tumanggi dahil na rin lang sa kasalanan ng iba. At habang nakaimlay pa nga lang siya dito sa ilalim ng lupa, habang nakapikit pa siya, nakita niya sa kanyang wisyo ang mga mata ng mga taong galit na may halong takot at pang-aalipusta sa kanya mismong katauhan. At dahil dito ay unti-unti nang naramdaman niya ang pagpintig ng kanyang puso, na para bang hindi siya namatay nung araw na siya'y binigti sa kaparosahang kamatayan. Naramdaman niya noon ang parang pagtipon-tipon ng kanyang mga kalamnan sa lupa, hanggang sa naramdaman niya na rin ang pagdaloy ng dugo mula sa mga ugat nito sa buo niyang katawan. At kasabay ng pagpitik ng kanyang kamay ay siya na rin pagbukas ng talukap ng kanyang mga mata. At kahit nasa ilalim pa siya ng lupa noon, ang dilim ng lupa ay animoy naging dilim lang ng kalangitan na may mga bituin sa paningin nito. Kasabay noon ang pagkaramdam niyang pagkabasa ng lupa na kinahuhukayan niya, dahilan upang lumambot ang lupa na iyon. Kaya naman doon ay sinimulan niyang ipuwersa ang kanyang mga braso upang subukan ng bumangon. Nang medyo nagkabitak-bitak na ang lupa sa ibabaw nito, hanggang sa tuluyan ng umuka ang lupa. Kasunod ang paglantad ng kalahati ng katawan ni Mariano dahil sa pag-upo nito sa kanyang pagbangon. Umuulan na pala noon ng pagbangon niya, na may kasama pang pagkidlat-kidlat. Para bang naging ganito rin ang senaryo nung mga panahong siya ay hinatulan. Tuluyan na siyang bumangon noon, at ang lupa sa buo nitong katawan mula sa pagbangon niya sa lupa ay tuluyan ng hinugasan nito ng malakas na buhos ng ulan ang hubad nitong katawan. At ang unang mga salita ni Mariano
Nagawa ko! Eto na ba? Eto na ba ang bayan ng San Esteban? Sabi niya sabay tingin nito sa paligid. Humanda kayo. Humanda kayong mga tao. Ngayon ay matitikman niyo ang lupit ng hagupit ng aking paghihiganti. Huling salita nun ni Mariano, sabay lakad na sa maputik na lupa. Nakabalik na nga si Mariano, ang tinatawag nilang albularyong sugong patay. Ngunit hindi para tumulong, kundi para maghasik ng karahasan. Sa mga ilang araw na nabuhay nga si Mariano, wala pa namang nagaganap noon. Sapagkat dumiretso lang ito sa gubat at pansamantalang nagtago. Nakahanap siya noon ng maliit na yungib mula sa paanan ng bundok at doon ay nag-isip upang buuin ang kanyang plano sa kanyang gagawin sa muli niyang pagkabuhay. Marami noong naglalaro sa kanyang isipan na dapat noong gawin. Hanggang sa mga sumunod na mga gabi ay balik ito ng balik sa sementeryo dahil sa mga nais nitong gawin doon. At sa ika-6 nga na araw na pagpunta-punta niya sa sementeryo, sa mainit na alimpuyo ng hangin na bumabalot sa kapaligiran, ay ang siya namang pagtungtong nito sa isang mataas na bahagi ng tuktok ng isang nicho. At mula doon ay marahan nitong idinipa ang kanyang mga kamay, sabay tingin nito sa bilog na buwan. At habang titig na titig noon si Mariano sa buwan, ay nagsimulang bumuka ang bibig niya, na para bang nag-uutib ito ng mga salita na galing sa mga dyablo. Hanggang sa maya-maya lamang, kung titignan mo ng maigi ang mga mata ni Mariano, halimbawa, sa iyong imahinasyon ay kaharap mo siya at nasa tuktok ka rin ng nicho. Pagtititigan mo ng mabuti ang kanyang mga mata sa mga ugat noon, ay para bang dumadaloy ang dugo ng unti-unti na sinasakop ang mga puting bahagi ng kanyang mga mata. Matapos yun ay humangin na ng malakas. At habang nagaganap ang paghangin na ito, sa kalagitnaan naman ng sementeryo ay biglang umiinat-inat na nun si Mariano sa kanyang mga tunog na parang may nangyayaring kakaiba sa kanyang katawan. Hanggang sa bigla na lamang bumitak o napunit ang damit nito sa likod, kasabay ng paglabas ng paris ng pakpak na malapaniki ang itsura sa kanyang likuran. Napaluhod na noon si Mariano na para bang iniinda nito ang biglaang pagbabago ng kanyang katawan. Mas lalong naging matipununon ang katawan ni Mariano at tinubuan na rin ito ng maiitim na balahibo na parang sa baboy ramo, hanggang sa napunit na rin ang buong pang-itaas nitong katawan dahil sa paglapad din lang ng kanyang katawan. Kasabay noon ang pag-usli ng kanyang nguso papaharap na kung titignan mo ay para nang sa aso, dahil sa pagtubo na rin lang ng matatalas na ngipin nito. Umangil noon si Mariano na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng sementeryo. At pagkatapos ng kanyang pag-angil, ay bigla namang nabasag ang mga nicho sa paglabas ng mga kamay at mga katawan mula dito. Mga pag-uka ng lupa na parang pagbangon din lang ng mga taong dating namatay na. Nagtagal ang mga sandaling ganun na ganun ang mga nangyayari. At halos panay pa rin naman ang pag-angil ni Mariano sa kinalalagyan niya.
hanggang sa ilang sandali pa. Tawa ni Mariano dahil sa mga sandaling yun, nagtipon-tipon na sa kanyang harapan ang maraming lalang na muling nabuhay galing sa hukay. Mukhang buhay na buhay pa nga ang tangan ni Mariano at ginamit ni Mariano ang kanyang kakayahan upang buhayin ang mga yun. At dito ay pinatunayan lang niya na siya ang sugong patay. Ngunit bago naman nagawa yun ni Mariano, sa mga oras na ito ay isa na rin lang siyang tunay na aswang o alipin na ng kadiliman. Makinig kayo! Ako ang Panginoon nyo at ako ang bumuhay sa inyo. At isang pabor lang ang hihilingin ko ngayong gabi. Suklian nyo ang pagbuhay ko sa inyo sa pamamagitan ng pagpaslang ng mga tao dito sa bayan ng San Esteban. Sa pagtawa noon ni Mariano, ay siyang tuluyan na rin niyang paglipad patungo sa sentro ng bayan ng San Esteban at sinundan siya ng mga lalang na kanyang binuhay mula sa hukay. Samantala, sa katahimikan ng gabi sa sentrong bayan ng San Esteban, walang kaalam-alam noon ang pari at ang komunidad ng mga tao na nakatira dito. Napaparating na ang isang kagimbal-gimbal na gabi ng kaganapan sa bayan nila. Tinatayang isang oras na mula nung isagawa ni Mariano ang kababalaghang ritual sa sementeryo, ang pagbuhay sa mga patay. Tahimik pa rin naman ang sentro ng mga ilang sandali. Ngunit sa pagpatak ng 12:00 ng gabi, isang malakas na hiyaw ng tao ang umalingaw sa kapaligiran. Kasunod nito ang biglaang pagkawasak ng isang bubungan na gawa lamang sa kugon. Dahil sa paglabas ng lumilipad na lalang na tangay-tangay ang humihiyaw na lalaki, dinala ng lumilipad na lalang na yun ang lalaki sa himpapawid. At sa tapat ng bilog na buwan sa ere ay nalaglag ang ulo nun na parang kapiraso na lamang na kahoy dahil sa pagkagat ng lalang na lumilipad o ng isang aswang sa liig nito. Sunod ang bitaw na rin ito ng kanyang katawan, kaya sumunod din yun sa paglaglag kasabay ng pag-angil ng lipad na aswang. At yun ay walang iba kundi si Mariano. Dahil nagsimula na nga itong sumalakay sa sentro mismo o bayan ng San Esteban. Mula doon ay sunod-sunod na ang naging hiyawan o sigawan at pagdurusa sa iba't ibang parte ng bayan. Pero habang nagaganap naman ang mga kaguluhang iyon sa baryo, ay may mga tao din naman noon na nakakaalam sa mangyayaring bagay na ito. At matagal na nilang alam na nabuhay ang albularyong sugong patay na si Mariano nga. Ngunit sa katauhan na ng sumpa ng pagiging aswang na lipad. At bakit alam ng mga taong toka nyo? Kung hindi nyo kasi na itatanong sa kakayahan ni Mariano na bumuhay ng patay, ay galing pa ang tangan niyang yun o karunungan sa mga guho o mga makalumang panulat. At galing yun sa tinatawag naman nilang tribo ng Kalagkaya. Konting pagpapaliwanag lang mga kabagis sa uri ng tribo na ito. Sa kwentong to,
ay konti na lamang ang natitirang henerasyon ng tribo ng Kalagkaya o tinatawag din nilang pamilya ng mga antingero. Ang mga Kalagkaya ay pinapaniwalaang malalakas na antingero dahil may nakatanim na isang mutya sa kanilang katawan mula pa sa pagkabata. Ginagawa nila ang ritual na paglalagay na to sa tuwing aabot ng 7 taong gulang ang isang lalaki sa pamilya nila o tribo nga nila. At ang mutya o anting-anting na yun ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang maging immortal tuwing gabi. Pero sa araw ay ordinaryong tao din lamang sila. At bukod pa dito ay nakukontrol nila ang mga kaluluwa ng mga patay at nagagawa nilang tawagin ng mga kaluluwang ito mula sa kabilang buhay upang tumulong sa kanila na sumalakay sa mga kalaban. At ang tribo na inilalarawan natin ay kung saan din nang galing si Mariano. Ibig sabihin, isa ring Kalagkaya si Mariano. Ngunit ibang antas na nga lang ang kanyang kakayahan dahil sa pagpapahusay nito na imbis na tawagin lang ang mga kaluluwa para sa halili nito ay nagagawa niyang buhayin din ang isang katawang lupa mula sa isang kaluluwa. Nagawa yun ni Mariano dahil sa pag-ieksperimento niya noong mga nagdaang panahon na nabubuhay pa siya bago siya hinatulan ng kamatayan ng mga taga San Esteban. Kaya nga't sa kasalukuyang kwento, habang nananalasa si Mariano sa bayan ng San Esteban, dumating ang 3 kalalakihan naman upang sumaklolo sa mga tao. "Badyo, Talas! Alam nyo na ang gagawin nyo." Sige. Usap ng 3 lalaki sa pagdating nila sa sentro ng bayan ng San Esteban at sila na nga ang lahi ng tribo ng mga Kalagkaya. "Hindi ko akalain na ganito ang mararating ng kakayahan ni Mariano sa muli niyang pagkabuhay." Salita pa ng isa dito habang nakikita nila noon si Mariano na umaangil sa himpapawid na patuloy na nananalasa sa bayan na naghahasik ng lagim. "Kailangan lang natin siyang mahuli, di ba?" Bigkas naman ng lalaking nagngangalang Talas. Pero bigla na lang nakasalubong nila noon ang mga oripon ni Mariano na mga binuhay niyang lalang na para na ring mga aswang. At inatake naman sila bigla ng mga yun. Sinapak agad ni Talas ang isa dito sa pagsalubong. At nabasag ang pagmumukha nun. At nung kakagating sana ng mga ilan sa mga ito ang 2 na kasama ni Talas, nang dadapo na ang mga ito sa katawan ng 2 Kalagkaya, tumagos sila sa katawan ng mga yun na parang hangin lang ang katawan ng 2 Kalagkaya. Pero nang umatake naman ang mga Kalagkaya sa mga bitbit nila na punyal, parang naging solido naman ang katawan nila na nakahawak sa punyal. "Bilisan nyo! Wala na tayong oras para maglaro. Baka makita tayo ng mga ibang tao dito." Wika ng isa sa 3 Kalagkaya. Ay bigla na rin lang lumitaw sa karimlan ang napakaraming kaluluwang itim. At ang bawat isa dito ay pinasok ang katawan ng mga lalang o uripon ni Mariano. At doon ay bigla na lamang nagkalasog-lasog ang katawan ng mga lalang na yun na para bang nasira ang nakalagay na sumpa sa katawan ng mga ito sa pagbuhay sa kanila ni Mariano. Nang mapansin naman yun ni Mariano mula sa himpapawid ang mga kaganapang yun, "Sinasabi ko na nga ba at darating kayo?" Uwi ka niya sabay lipad nito papunta sa lugar ng 3 Kalagkaya.
Mabilis ang paglipad noon ni Mariano papabulusok sa tatlong kalagkaya. Ngunit, "Banjo!" sigaw ni Talas sa kasama nito. At mabilis na may sumalubong na tali na may pabigat na bato sa dulo ang agarang pumulupot sa katawan ni Mariano. Kaya naman sandali lang ay tumaob din lang si Mariano sa lupa ng mabilis. Humihiyaw noon si Mariano, pero nakalapit na noon ang tatlong kalagkaya sa kanyang harapan. Yung nagngangalang Talas, Banjo at yung isa pa na hindi pa nabanggit ang pangalan. "Matagal na naming hinihintay to, Mariano. Isa kang malaking banta at kahihiyan sa ating tribo. Noon pa." Sa pagsasalita ng isang kalagkaya ay ibinangon naman ni Talas at Banjo si Mariano, habang parang mas lalong humihigpit ang taling nakapulupot sa kanyang katawan, kasama ang dalawang kamay at mga pakpak nito. "Darako, ikaw, sambit ni Mariano. "Matagal ka ng patay, Mariano, at kailangan naming sundin ang batas ng ating tribo. Kailangan mong mawala dahil sa mga kasamaan na ginagawa mo." "Darako, hindi!" Baon ni Darako sa tiyan ni Mariano ng punyal na hawak nito, at bahagya pa nitong itinaas ang talim ng punyal upang paluwangin ang butas ng tiyan ni Mariano. "Mali ka nung ginamit mo ang muling pagkabuhay, dahil sa natanggal na rin ang pagiging immortal mo tuwing gabi." Salita ni Darako at bunot ng punyal, at sunod ng tunog ni Mariano, dahil ipinasok ni Darako ang kanyang isang kamay sa loob ng tiyan ni Mariano. Na para bang may kinakapa sa loob ng tiyan nito. At sa pagtanggal ni Darako sa kamay niya sa loob ng tiyan ni Mariano, ay may hawak na itong maliit na parang nagbabagang bato. At yun ay ang mutya ng mga kalagkaya. Tinanggal nila iyon mula sa katawan ni Mariano. Ngunit nang marinig ni Talas, Banjo at Darako ang mga ingay ng tao na parang papalapit na sa kanilang kinalalagyan. "Paalam, Mariano," bigkas ni Darako. At bitaw naman ng mga kasama nito kay Mariano. Napatay na nga. At sa pagtalikod ng tatlo, ay ang siya namang pagsilab ng buong katawan na ni Mariano. Matapos ang pangyayaring iyon, ay hindi na naabutan ng mga tao ang tatlong kalagkaya na di nila alam na siyang nagligtas sa kanila ng gabing iyon. At may mga namatay man na tao, ay nagawa naman nilang pigilan ang mas grabe pang mangyayari. At tanging ang nag-aapoy na katawan na lamang ni Mariano ang naabutan ng mga tao sa lugar. Dahil datapwat man na nabuhay muli si Mariano, ay naging maiksing panahon din lamang ito dahil sa kanyang masamang hangarin. Sa kwentong to, ay ginumundin lang si Mariano ng masamang paghihiganti. At mula dito, ay nawala na nga ang tinatawag nilang albularyong sugong patay. Alright, yun mga kabagis ko. Kumusta? Matagal tayong di nakapag-spell o nakabate dito sa dulo. Bale, hindi naman series to. One shot story lang to mga kabagis. Pero meron din tayong lalabas na kwento tungkol sa mga kalagkaya na tribo. Gusto nyo yan? Ang main character siguro natin doon ay yung nabanggit, si Talas, na isang kalagkaya
Kaya siya konektado sa kwentong to. One shot story din lang yon. Ano pa? Yung bangkilan ng kadatuan natin, finale is November 3 or 4 mga kabagis ha. So, yun lang. Wala muna tayong shoutout ha mga kabagis ko. Salamat sa suportang tunay.